Salita ng Office of the Civil Defense. Baka matawag ko ulit si Sir na attorney. Magpanyero na sa Panyero. si Sir Judy Castillo. Sir Judy, magandang umaga po. Welcome po ulit sa tandem ng Bayan with Doris and Robert. Good morning, sir. Magandang umaga, Ma'am Doris. Magandang umaga, Panyero, Robert. Sabi ko sa iyo. Panyero. Oo, Panyero. Ano ba? Ay, ikaw, Panyero mo Go, to. go, partner. Sige. Sabi nga ng aking Panyero na si Robert Mano, kailangan lang natin siyempre hindi kalimutan at manaka-naka ay magbigay tayo ng update para din malaman ng mga apektado na hindi po kayo kinakalimutan Correct, correct. at patuloy po ang pagtulong na ginagawa natin. Nasaan na po tayo ng stage dito sa pag-aalaga sa ating mga apektado ng lindol? Tama, Ma'am Doris, no? Nasa early recovery na tayo dito sa ating isinasagawa, no? Bagamat siyempre may mga kababayan pa rin tayo na nandoon pa rin sa mga evacuation centers, no, as we speak, no. And in fact, meron pang 63 na evacuation areas na ongoing pa rin po. Kumbaga nandun pa yung mga kababayan natin, no, at hindi pa nakakabalik sa kanilang mga kabahayan, no. Ito po ay aabot sa 25,000 na mga kababayan natin ang hindi pa rin nakakabalik po sa kanilang mga bahay. 25,000 na 25,000. individual yan po? Opo, 25,500 na mga kababayan po natin ang nasa evacuation centers pa po. Kamusta po ang kanilang kalagayan? Alam po natin, napakahirap kapag kayo ay nandoon sa evacuation center. Paano ang tubig, paano pagkain, paano yung gamot ng mga bata, yung mga matatanda. Paano po hinahandle ito ng OCD? Actually, Ma'am Doris, no, not just the Office of Civil Defense, kundi yung buong response clusters po. Ano? So itong mga kababayan natin na nandito sa evacuation centers, ang namumuno po for the camp coordination and camp management ay yung ating mga social welfare and development offices. So magkakasama po dyan from national, regional at saka ang mga lokal po na pamahalaan. So iba't ibang ahensya po ang magkakasama. Unang-una po siyempre yung mga pangangailangan nila doon, so yung shelter, yung mga pagkain, at saka yung mga medical. Saka kasama na rin po yung napag-usapan natin dati, yung mga psychological first aid dun sa mga kababayan natin. Opo, so tuloy-tuloy po na isinasagawa ito. And at the same time po, meron ng mga cash assistance, meron na rin po nung mga early recovery ng mga livelihood o kabuhayan, na mga cash for work o yung mga kung ano po mga pwede nilang pagkakitaan. So sinisimula na po iyon. Opo. Pero sa likod po nitong pagtulong na to, tuloy-tuloy ng pagtulong, ay hindi pa natin masasabi na back to normal na sila doon? Opo, hindi pa po natin talaga masasabing back to normal. Unang-una po siyempre yung mga struktura at saka mga bahay nila na nag-undergo nga po ng mga structural integrity assessment, and then siyempre yung recovery po, rehabilitation po ng mga infrastruktura na iyon, lalo't medyo madami-dami po yung infrastruktura po na affected. So far umaabot po ng mahigit 800 po na damage infrastructure ang nangyari dito. Umaabot na nga po yung cost of damage to 1.3 billion na cost of damage to infrastructure. So medyo madami-dami po yun, Ma'am Doris. Kaya so nasa early recovery pa lang po, kumbaga on that road to early recovery. Pero kung masasabi natin na totally back to normal, medyo may kailangan po pong gawin. Opo. Sir Juni, dun po sa bilang ng nasawi natin, nadagdagan pa po ba ito? At paano po yung nasa 30 plus na nawawala? Hahanapin pa rin po ba sila? Huhukayin pa rin yung lugar kung saan itinuturo na naroon po sila? Yung sa mga casualties po, Sir Robert, yung doon po sa mga hindi nakaligtas, ito po yung nakakalungkot, yung 77. Meron pong 77 na mga kababayan tayong hindi nasawi, ay hindi nakaligtas po. This is after the verification ng management of the dead and missing. Kung mapansin niyo po, nabawasan ito ng isa kasi nga po dun sa validation, so nakita po yung number of that na 77 pala. Yung 31 naman po na nawawala po, karamihan po dito yung mga doon sa nangyaring mga landslides po, mga gumuhong lupa. Ito po tuloy-tuloy pa rin po na
isinasagawa yung search or rather the retrieval operations dito sa mga lugar na ito. Yung naging challenge ka lang po kasi yung mga heavy equipment hindi naman po yun makarating talaga Opo. doon sa mga bundok. Opo, kaya pero tuloy-tuloy po na pinaghahanap itong mga kababayan natin. Mm-mm. Opo. Sabi niyo sir, medyo nasa early recovery stage na tayo. Kapag mga ganyan, paano na yung sentro ng pagtulong sa kanila? Paano na yung mga ginagawa doon sa mga community na nasira, Sir Juni? Opo, yung mga early recovery po, syempre kasama na dyan yung pinag-usapan nyo sa kabuhayan, and then yung mga shelters nila, kung paano po yung magiging temporary shelter man yan, na kumbaga i-elevate na from the 10 cities kung ano yung mga pwede nang gawin na mga sturdy na matitirhan ng ating mga kababayan. Mga shelter assistance po, na namimigay na rin ng mga shelter assistance kung ito man po ay sa pamamagitan ng mga gamit, shelter kits, or kung yung mga shelter assistance po, yung ESA or Emergency Shelter Assistance, ito naman po ay cash assistance. So yun po ang mga isinasagawa natin. And then ganun din po yung para maibalik sa unti-unti sa normal, the other sectors also or clusters, kapareho sa education cluster. So may mga temporary or mga alternative learning centers na din. Ganun din po yung sa mga health cluster. So iba't iba pong clusters ito na may kanya-kanya na pong ginagawa for the early recovery efforts. Oh, Sir Juni, meron po ba tayong natatanggap na tulong mula sa mga ibang bansa? Opo, may mga nag-offer po ng mga other countries po. Yung nauna na po dyan, yung Malaysian government po, nagbigay po ng mga bigas. Yun po ay isinama naman doon sa mga family food packs po nung DSWD. And then may mga iba pa pong mga nag-offer din po at saka mga other assistance also from other countries. Ayun. Partner, kasi naalala ko pagka nagko-cover ako ng kalamidad, may agad-agad Chuchi Foundation. Aha. Oo. Oo. Tumulong po ba ang Chuchi Foundation, Sir Juni? Tama po kayo, ma'am. Hindi lang ang Chuchi Foundation, even from the other NGOs, international Ayun. non-government organizations, at saka pribadong sektor din po. So tulong-tulong talaga po gobyerno at saka pribadong sektor po. Ilang linggo na ba ito, partner? Ilang araw na? Nakaka 2 weeks na ba? Tama, parang 2 weeks mga na 2 weeks na. Sa loob po ng 2 weeks Opo. na yan, Sir Juni, sa ngayon, ano po yung masasabi natin na pinakakailangan na dapat ay agad-agad na maibigay sa kanila? Sa ngayon po, moving to the temporary shelter na po or yung mas sturdy po na mga matitirhan ng ating mga kababayan. Yun na yung po ang efforts na nandoon. Although syempre tuloy-tuloy pa rin po syempre yung mga relief at saka yung mga sa other non-food items po, binibigay pa rin natin ito sa mga kababayan natin ng mga nasa evacuation centers, pagkain, mga sanitary kits nila, mga hygiene kits. Tuloy-tuloy po yun na pinoprovide ng ating pamahalaan at saka ng mga pribadong sektor po. Bumalik na po ba Opo. yung klase nila, Ayun nga, Sir Juni, Oo. doon? Meron na pong mga bumalik na klase, pero although may mga areas pa po, and then some of the areas also, lalo yung mga hindi pa tapos yung structural integrity assessment or hindi na talaga magamit, ay yung nga po yung binabanggit ko kanina ng mga alternative learning centers na isinasagawa po ng education na cluster naman. So yung iba po ay may mga tents, yung iba naman po ay kung maayos naman yung kanilang mga struktura ay nakakabalik na po. So may mga nagbalik na po na klase. Ay, mabuti naman. Pero yung po sinabi nyo, kanina partner, sabi ni Sir Juni, nagbibigay din ng psychological na intervention. Importante. Oo. Sa 2 weeks po na yan, Sir Juni, ano po sa palagay nyo yung naitala na kaso na sa palagay nyo talagang, kumbaga, sukdulan ng epekto sa kanila? Siyempre po, Ma'am Doris, yung mga kababayan natin na mga nawalan na mahal sa buhay. So isa po yun sa matinding kumbaga na napagdaanan talaga ng ating mga kababayan doon. Kaya yun po ang inuna din ng ating pamahalaan at saka lalo ng mga clusters ng health at saka ng protection clusters na mapangalagaan po yung psychological state kumbaga ng ating mga kababayan na nawalan ng mahal sa buhay. Ganun din siyempre yung tulong na kailangang ibigay po ang importante kasi doon unang-una siyempre mailabas nila yung kanilang saloobin dito sa nangyayari, and then magkaroon sila ng assurance na
there is help na matutulungan sila, no, ng kung gobyerno man o ng mga pribadong sektor. So Tama. napakahalaga po yun, ano. At saka hanggang sa maisip po nila, no, na kung paano nila maibabalik po, no, yung control sa kanilang mga sariling buhay. So yun po yung psychological first aid Correct. na kinakailangan. Ay, Sir salamat Juni, naman. left and right din kasi talaga yung nangyayaring mga sakuna. Hindi naman natin ginusto, bagyo, lindol, o kung Yan ano-ano pa po oo. tumatama sa ating pong bansa. For the preparation ninyo dun sa National Disaster Resilience Month, ano pong meron dito at yung mga activity dito na ano yung itinuturo naman sa publiko para po kahit pa paano, if ever man mangyari yun, ay at least ay napaghandaan po? Handa. Oo. Tama po, Sir Robert and Ma'am Doris, no? Ito nga pong buwan ng Hulyo, so the whole month of July, ito po yung observance natin ng National Disaster Resilience Month. Taon-taon po ito, no? Dito po, kumbaga, isinusulong natin, ano, ito nga pong mga paghahanda, itong mga ginagawa, no, po para maging resilient tayo, no? At saka yung totoong ibig sabihin po talaga ng resilient. Ngayong taon po, ang ating pong tema ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So, po yung mga ating ipinapakita po dito, ano, iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribado din sektor, no, mga kababayan natin, ano. Buong bansa po ito, ano, lahat ng hanggang sa barangay po, ano, ay in observance of this. So, ipinapakita po dito, ano yung mga ginagawang paghahanda, ano yung mga ginagawang pagkilos, no, para kumbaga ay makamit natin yung pagiging panatag, no, or pagiging resilient natin sa ating bansa. Iba yung Okay. pakiramdam kapag panatag ka, partner, Oo. di ba? Yung Na, kumbaga, ay, safe, parang oo, gano'n. para kang nakapag-ipon ka Oo. ng hindi lamang kaalaman, di ba? Paghahanda rin. Kasi hindi ka naman mapapanatag hanggat hindi mo nalalaman yung mga tamang gawain, Tama, mga oo. dapat gawin, mga hakbang sa panahon ng disaster. Mamaya para ka lang dyan, ikot lang ikot, Kaya wala nga. ka na-achieve. Wala ka namang Natutunan na pwede mong i-apply, oo. di ba, kapag nangyari. Correct. Kagaya niyan, kay super bagyo na nga ba siya? Oo, O Super Super Typhoon Typhoon. Francisco. Sir Juni, kumusta po yung monitoring natin dito at yung mga kababayan natin sa norte? Opo, nung nakaraang linggo pa nga po, ano, dahil nga may expected tayo na itong bagyong Francisco, nagpalabas na po, no, ang OCD at saka NDRIMC po ng mga paalala sa ating mga kababayan, sa ating pong mga local DRRM councils din, ano. Unang-una, siyempre, yung PIDRA na sinasagawa, yung alamin saan, kailan at paano, gaano katindi yung tatama sa kanya-kanyang lugar. And then, nakapreposition din po yung mga resources natin at saka mga assets, no? Magdating po sa tao, sa mga kagamitan, ganun din yung mga family food packs, no? Non-food items. At saka napakalaga po, nabanggit ko kanina, no, yung mga impormasyon, ano, na Opo. dapat makukuha nila yon ng ating mga kababayan through our local DRRM councils. At saka, hindi man po kasi tatama ng direkta, no, sa kalupaan itong bagyong Francisco, pero po syempre yung dun po sa karagatan, ano, lalo itong north and eastern part, no, ng Luzon, so yung mga travel restrictions po, ano, yung mga bawal na paglalayag, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, so yun po ang ipinaabot natin doon. And then meron din po syempre bukod dito sa bagyo, syempre yung pinalakas na habagat. So may mga pag-ulan po, ano, kaya tuloy-tuloy din yung ating pagpapaalala sa ating mga local DRRM councils na maging handa po at sa ating mga kababayan na alamin po yung mga dapat gawin. Opo. Ay, partner at Sir Juni, gusto ko lang i-point out. Oh. Marami po tayong mga kapamilya, mga kababayan na sinasabi, oy, meron daw super typhoon. Pero bakit hindi ko naman nararamdaman? Wala naman pag-ulan dito sa lugar namin. So, bakit ako maghahanda? Opo, no, kahit malayo po itong super typhoon, ano, dahil nasa northern part po nung ating bansa, nasa loob siya ng PAR. Pero po pinalalakas po kasi yung habagat, no, kaya may mga pag-ulan na nangyayari, no. And then meron pa po mga localized thunderstorms usually po bandang hapon at sa gabi, no. Kaya pansin natin kahit dito sa atin sa Metro Manila po, ano, nung linggo medyo malalakas yung mga ulan, no. So meron po mga pinapaabot pa rin na mga abiso ang pag-asa na may mga pag-ulan po. Kaya dapat alam natin kung ang ating
ating mga barangay bahay kasama dun sa mga lugar na yon. Ayun, lagi dapat handa, partner. Alerto at handa, 'di ba? Hindi dapat nawawala ang pagiging alerto sa lahat ng Oo. bagay. At saka dapat yung tamang impormasyon lang po. Sa kina Sir Juni lang tayo, kay Panyerong Juni lang tayo Oo. makikinig. Kay Attorney Juni lang tayo makikinig. Attorney, Sir Juni Castilla, maraming salamat po sa inyong oras. Thank Robert, you. may pahabol lang. Ay, go ahead po. In connection with the National Disaster Resilience Month po, Apo. yung July 1 po, tumutok po sila sa Civil Defense PH para sa ating kick-off. And then, inaanyayahan po natin yung lahat, no? July 5, araw ng linggo, alas 5 ng madaling araw po, meron pong resilience run or walk sa Ayala po. So, sana po makasali lahat. Ay, Ayan. meron. Alam mo naman ng mga kabataan din ngayon. Tama. Yan ang mga gusto nila ng mga activities. Mas Sinasalihan mabuti talaga pa yung nila. ganyan. At least handa ka, may alam kang impormasyon. Kesa yung kung ano-ano ang pumapasok sa kokote ninyo na hindi naman kagandahan ang Oo. resulta. Correct. Kaya, Sir, maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Thank you. Si Sir Judy Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Partner, pihit tayo, balikan natin yung issue doon sa nangyari sa Tacloban. Oo. Warning lang po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin dahil patuloy na binabantayan natin itong sensitibong balita po na ito, kung may mga bata po siguro kayo Oo nakasama nga, or kung kayo rin po ay medyo bantay lang po tayo ng Correct. konti at bigay natin yung paliwanag para mas maunawaan po nila. Yes. Kaya lang po kailangan natin talagang pag-usapan para mahanapan ng solusyon at hindi na maulit yung Ay, mga totoo ganito, yan. partner, di ba? Makakausap po natin ngayon yung isang